So for today's video guys, itong ating CT100 na hindi natin nalilinisan, ay lilinisin natin ang carburetor sa pamamagitan ng paglalaga. Lalagayin natin guys. Please like, share, and subscribe guys. Dito sa part na ito, papakinig ko sa inyo kung anong tunog talaga ng card ko. Pupugak-pugak siya guys, tapos may gasolina naman siya. Actually madami gasolina. Iniisip ko talaga dati kung anong sira nito. Hindi naman tayo masyadong magaling sa pagmimekaniko, pero trying hard. Dami siyang gasolina guys. Inisip ko talaga kung anong sira niya. Nahihirapan din ako mag-isip. Kunyari may isip ako, char. Old model nga pala to guys. Tsaka second hand bago ko papasakin to. Then dito, papakita ko sa inyo. Ito ang aking spark plug. Nagpalit ako ng iridium spark plug. Kasi yun daw yung maganda. Akala ko kasi sa spark plug yan kaya nagaganon yung tunog. Akala ko kinukulang lang ng supply ng kuryente kaya nagpalit ako. Talagang ko yung nakalagay na bush spark plug. Akala ko talaga yun ang sira kaya yun ang pinalitan kong isa. Siyempre tayong mga motorist tayo natin ang pasira-sira ang motor natin, diba? Kaya kahit di tayo marunong, sinusubukan natin mag-ayos. Ito yung bush spark plug. Nalitan ko yan kasi kala ko sira na. Ito na nga guys, yun yung pinakang problema. Pati natin ang gasolina bago natin kalagyan ng carb, para sa mga hindi nakakaalam at para sa mga gustong matuto. Then tanggalin natin yung hose na nakakabit sa ating carb. Agawin ko itong paglalaga na to kasi wala tayong compressor para pang spray ng mga butas nito. Ito, kinakalag ko na nga yung nut. Kinakalag ko na siya guys. Kung ano ginagawa ko dito sa kabila, ganun din dapat yung gawin sa kabila. Pares lang naman yan. Hindi na masyadong mahirap ang pag-aayos nito, lalo na kung talaga mabilis ka matuto. Mahilig kasi ako magkuting-ting kaya nagagawa ko sa motor ko. Kaya minsan nasisira ako din, pero naayos din naman. Naglagay ako dito na kumuha ko ng towel at ilalagay ko dito yung mga parts ng aking carb. By the way, kailangan nyo nga palang tanggalin tong needle jet sa carb bago nyo siya matanggal talagang tuluyan. Makikita nyo naman napakadumi ng aking carburetor. Kung babaklasin kaya kung ano ng mga gamit na kinuha ko, tanggal ako ng aking nilagay na protection sa tubig sa carb para hindi pasukin ng tubig yung carb.
guys, lalo na. At Pantemex yung aking care product, pero nilagay ko na ginawa kong pang barako siya guys. Napakahirap isalpak ng barako na air cleaner guys, para sa hindi mga nakakalam. So ayun na, nahihirapan tayo dito. Hindi natin matanggal ng Phillips screw, kaya ginawa natin ito, kumuha tayo ng flat screw. In-skip ko na para mas madali. Tinanggal natin yung gasolina at pinalik natin sa tangke. Nangihinayang kasi ako, mahal ang gasolina eh. And then yun nga, kinalad ko na yung pinakang plug para sa draining plug. Tinanggal ko na siya guys, kasi kakalagin ko din naman ito. Then binaba ko na siya ulit sa baba. Kakalagin naman natin yung mga screw dito sa part sa ibaba ng ng carb. Guys, di ko pa natatanggal yung pinakang goma. Yung ginawa kong para hindi pasukin ng tubig yung carb ko. Kailangan kasi tanggalin lahat ng mga goma, lahat ng mga pwedeng masunog, kasi lalagain nga natin to guys. Nakikita ko sa mga Facebook hindi ko alam kung para saan yun, pero thinking baka para talaga dun yun, para matanggal yung mga dumi sa loob ng carb. So babaklasin na natin to. May tatlong screw yan dyan sa ilalim. Conforme siguro sa carb, pero alam ko lahat tanggalin natin hanggang mabuksan natin to guys, at makita natin yung loob. Ingat lang guys sa pagkakalag nito, kasi madaling ma-destroy yung screw nya. Mahirapan kayong kalagin to kung masisira niya. Tatanggalin natin lahat ng pwedeng masunog, katulad nitong sa chock natin guys, yung parang plastic nya, saka lahat ng goma. Tanggalin natin to, baka kasi masira natin. Mahirap. At kung makikita yung goma, tanggalin nya. Tsaka isa pa guys, siya nga pala, dami ko ng mga pinanood, natutunan ko lang daw sa pinagtrabahuhan ko ng talyer. Yung palang pag maglilinis ko nito, hindi mo na kailangan kalagin pa yung alam nyo yun, yung sa minor nya, hindi mo na pala kailangan tanggalin yun. Ito lang tinatanggal yung sa hangin. Dito nga pala sa hangin meron siyang mga napaka-importante mga gamit. May kita nyo yung tatanggalin ko mamaya, kaya pinilit yung gumawa ng mga pansungkit para lang matanggal ko yun. Napaka-importante kasi nandito kaso mukhang isa lang makukuha ko. Napakahirap kasing tanggalin, at mukhang nawawala din yung isang part nito, kaya nahihirapan din ako magtona minsan ng motor ko. Kaya nga, gumagamit ako ng kawad para masungkit yun. Tinanggal ko na kasi nahihirapan ako. Kala ko kasi makikita ako agad yun pag tinanggal ko yung kabak. Tanggalin
guys, kaya dapat nandyan yan, yung goma na yan. I-close up natin yan guys para makita nyo. Dalawa dapat yan washer at goma, kaso nga lang nawala yung washer nya, yung sa akin. Wala naman sa loob. Yan, yung goma na yan, napaka-importante nyan kasi yan yung pumipigil dun sa hangin. Tanggalin nyo guys, subukan nyo, hindi na-andar na maayos yung motor nyo. Yun na nga, nahihirapan ako, tinitingin ko kasi kung meron pa. Tulad na nakikita nyo, wala na akong nakuha kasi nalaglag na yata kung saan. Tinanggal ko ng mga parts. Hindi naman mahirap mag-baklas nito Yung floater nya may adjustment din yan guys. Pero kung talaga mahilig kayo magkutingting, malalaman nyo agad yan. Pag kasi sobrang adjustment, nag-ano siya, nag-overflow. Tapos itong dalawang to guys, itong kakalagin ko dito. Try ko pa rin sungkitin, wala na talaga ako makuha. Pinipilit mong kuhaan yung kahit wala na sa'yo. Ito guys, itong dalawang to, hindi siya pwede magkapalit kasi magkaibang sukat niya. Hindi ka mahirapan magbalik niyan. Yan lang naman yung mahalaga dyan sa part ng carburetor. So ayan, chinek ko, wala nang dapat tanggalin. Ito na nga guys yung ilalaga ko. Spring, takip, tapos yung mga tinanggal ko na yun, yung dalawa. Then itong mismong carb body niya, tsaka yung needle jet. Lalagyan na natin yan dito sa ating pagpapakuluan. Hindi pa nga siya pinapapoy. So ilalagyan na natin. Kinagat pa ako ng langgam. Ganyan yung itsura niya guys. Papakuluan natin yan. Ito na nga guys, pinapakuluan na natin at medyo kumukulo na yan. Nakikita nyo guys, lumulubo yung mga dumi palabas dun sa carb natin. Hindi makita masyado, gawa dun usok Yan ko na lang siya nilaga sa may malapit sa pinapagpardahan ko para makatipid naman sa gatong na uli. Ito na nga guys yung pinaka-result niya. Malinis na siya guys, hindi kagaya kanina. Na siyang dumi sa mga part na may butas ngayon guys. So papatayin nyo lang bago nyo ikabit para mas sure kayo na walang tubig yung loob at magagamit nyo na maayos. So ayan guys, ikakabit na natin to. Napakalinis naman yan, nakikita nyo naman diba? Yung pala yung paraan ng paglalaga na yan guys. Napakalilinis yan. Hindi ko lang mapakita naman sa camera kasi nahirapan ako mag-focus. Test drive na natin. Ganda siyang manakbo guys. Hindi gaya nung papugak-pugak talaga siya. Alam niya mga pili na pumupugak-pugak Putol-putol yung takbo niya. Pero this part guys, napakaganda ng arangkada niya. Hindi gaya ng spring na bago ko siya kalagin. Walang parcel masyado kasi makamdahan na yaba. Dati kinakapos ako dito sa ahon na to pero ngayon hindi.
for watching. Sana makatulong sa inyo at may matulungan din akong tao. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa mga vlogs ko. Tanong niyo sa akin. Or kung mayroon akong dapat malaman, type niyo lang. Comment niyo. Thank you. Please subscribe to my YouTube channel.